Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button? Salamat. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tanong na, paano nga ba maiwasan ang kahirapan or yung poverty na tinatawag? Alam niyo mga mahal kong mga kababayan, ito yung gustong-gusto ko talaga talakayin, yung poverty, yung kahirapan. Paano pa natin ito maiiwasan? Kasi may namatay na mga ninuno natin is talagang iyon pa rin yung sa mga tumatakbong politiko, no? Sus, palitan nyo na, no? Palitan nyo ng bagong muka, no? Yung bagong muka naman. Kasi hindi nila talaga magawa-gawa kung paano nila ma-resolve yung poverty o kahirapan. Alam nyo, napakadali lang talaga Napakadali lang talaga ma-resolve ang poverty. Hindi man yung bigla, pero madali. Alam niyo kung bakit? Nagmumula ang isang kahirapan. Alam niyo kung saan? Sa nagpapatakbo. No? Ang mga politika na yan, politiko na yan, mga politician na yan. Sa kanila nagmumula talaga ang tunay na kahirapan. Opo, sa gobyerno mismo natin. Kasi, tandaan, kapag ang isang gobyerno, example, presidente, nasa kanya yung power, pwede niyang gawin lahat ng gusto niya para sa ikakaunlad ng kanyang bayan or kanyang komunidad o kanyang mga mamamayang Pilipino, especially sa ating bansa. Sa ating bansa, huwag na tayong lumayo. Sa ating bansa kasi mas marami, mayroon rin mas mahirap, na bansa kaysa sa atin. So, pasalamat pa rin tayo. Pero nasa gobyerno talaga yan. Kapag hindi naging mabuti ang patakbo, sinasabi nilang naging papit kayo ng mga oligardo na mga oligard, yung mayayaman, Kasi parang sila na yung namimili ng mamumuno sa ating bayan. Tapos sunod-sunuran, parang tanga. Kailangan, yung mamumuno sa ating bansa, yung may dignidad, kailangan kaya niya na hindi siya yung kinukontrol ng mga mayayaman na to o mga oligarch na tinatawag. Kasi totoo lang, iyan ang talaga sa ating bansa. Kasi nakikita ko, tingnan niya, kung ang isang gobyerno in-implement kung paano niya talaga ito yung bayan niya, angat at angat. Kailangan lang kasi tayo pabago-bago tayo ng namumuno, presidente. Nasa presidente talaga yan. Imagine mo sa ating bayan lang, okay, na pwedeng ibalita, ng ating presidente ganito pwedeng halos tapak-tapakan or pwedeng kutsain ng sino man, isa yan sa pinaka-pinuno ng ating bansa, diba? Baga powerful siya, dapat yung masusunod, dapat yung namumuno na yan, dahil may election tayo, dapat yung mga namumuno na yan yung sunod-sunod din na maganda yung kaisipan niya, kung gusto niya mangyari talaga. Napakadali lang maiwasan ang poverty. So, unang-una, unti-untiin natin. Kasi sa gobyerno talaga yan. Kasi sabi nga nila, yun nga sabi ko, paano ka uunlad? Kung katulad natin mahirap, tingnan nyo. Paano ko uunlad? Magkano ang minimum na sweldo ko? Diba? Diyan mo kukunin yung pamasahe, pagkain mo, lahat ng expenses, paano kung nangungupahan ka? Paano kung ginagatas mo anak mo? Lahat dyan, yung mga bill. Diyan tayo tinataga sa mga bill. Ang mamahal.
Di ba? Pero kung ikaw na namumuno dyan, naisip mo yung bagay na yan, imagine mo, napapalibutan tayo ng tubig, pero ang mahal ng tubig sa atin. Di po ba napapansin nyo yan? Sana may isang mamuno na sa Saudi kasi, mahal kong mga kababayan. Especially sa Saudi Arabia. Excuse me. Doon imagine mo walang tubig doon kasi disyerto. Pero, hindi mahal, wala halos, libre nga ang tubig doon eh. Oh. Pero sa atin, napapalibutan tayo, binabagyon tayo lahat, daanan tayo ng tubig, binabaha tayo. Pero ang mahal ng tubig natin, paano ka ngayon aangat? Di na ikaw mahirap lang. Di ba? Paano sasabihin magdinegosyo ako na yung kinikita ko lang ay sapat lamang sa aming kakainin? Ang mahal ng bilihin. Di ba? So, talagang titingnan mo talaga nasa gobyerno lang. Nasa gobyerno lang. Kailangan lang ang gobyerno sunod-sunod or kaya mas maganda nga na kapag mabuti yung namumuno, hanggang siya na lang. Di ba? Kailangan lang talaga ng gobyerno na talagang may panggigigil na mapabuti niya o mapaganda niya ang kanyang bansa. Yun lamang ang sagot sa poverty na sa kahirapan. So, ano pa dapat natin gawin? Magbibigay lang ako ng mga tips. So, training. I-training natin yan, no? Bigyan natin ng mas malalim na training. Ang unang-una, mga farmers. Yes. Kasi bakit? Bakit farmers? No? Especially sa ibang bansa, talagang farmers ang tinututukan eh. Kasi bakit? Kasi sila yung susi sa pag-provide ng mga pagkain. Di ba? Sa ibang bansa, grabe. Traktora. Imagine mo lang mga kamahal kong kababayan. Kasi nag-Saudi ako eh. Disyerto yan. Mais, magtatanim ng hektarya-hektaryang mais. Imagine mo napakainit doon. Pero meron silang tubig na talagang tuloy-tuloy yun. Umiikot yan. Yung boat nila, umiikot yan. Na dinidiligan yung tanim niya. Tubig Makina. Ang pagtatanim makina. Napakabilis. Pag-harvest. Halimbawa yung mais, nahimay na yan. Ikakarga na yan kaagad doon sa truck. Nahimay na yan kaagad. Imagine mo. Tapos, ang bilis talaga, mga puro traktor na yan. Talaga, mga high-tech talaga. Ina-harvest pa lang yan. Yung isang kasunod, yun na yung nag-bloke-bloke. Yung tinatali niya yung mga katawan ng mais. Talagang matuwa kapag tinitingnan mo talaga. Kasi, andyan pa lang inaani pa lang. Pero ito, tapos ang kasunod yan, inaararo na. Grabe, 3 yan. Sunod yan, araro na yan. Pag-ikot niya, na malinis na kaagad, tanim kaagad. Ganun sa kanila. Bakit farmers, di ba? Unang-una sila yung may malaking contribution sa pagkain. Anong mga ito? Unang-una yung bigas, gulay at mga prutas. Ito yung dapat tutukan ng gobyerno. Alam niyo talaga ang kahirapan. Nagmumula talaga yan sa mga namumuno. Pag hindi naging maganda ang namumuno. Kaya kung po pwede, may tatakbo, palitan niyo yung mga yan na nakaupo. Wala talaga. Kanya-kanyang siraan, di ba? Kanya-kanyang pabango, kanya-kanyang... Pag may tumakbo, alam nyo ng bagong muka, bagong pangalan, yun ang iboto nyo. Baka kasi, di ba? Makita lang natin na baka may itong mga taong ito, di ba? Baka sila yung may pangarap. Yung mga yan, wala eh. Kanya-kanya silang siraan. Di ba? Alam nyo na, nakaw dito, nakaw doon. Alam nyo na ang takbo ng ating gobyerno. Pangalawa, ano pa? Dapat natin. Edukasyon. Tinalakay ko na yan, yung una kong vlog, yung edukasyon. Dapat i-implement natin ang quality education sa ating bansa. Kailangan talagang higpitan, no? Yung gawing responsable ang lahat ng tao pagdating sa pag-aaral. Lahat ng tao.
Kailangan lahat mag-aral. Isa yan kasi sa magiging sandata nyo pagdating ng panahon. Opo. Hindi kayo aapi-apihin. No? Dahil may tinapos kayo. May dignidad kayo. Alam nyo at kaya nyong tumayo at manindigan. No? Kasi may pinag-aralan kayo. Isa pa, pag mataas ang pinag-aralan nyo, hindi kayo pwedeng pasahurin ng mababa. Di po ba? Siyempre. Diba? May ano ka, may pinag-aralan ka. Ito yung napakalaga. Yung sa farmers, edukasyon, diba? Ito yung mahalaga. Ano pa? Ito yung sinasabi ko kanina, ha? Yung dapat ensure clean water and good health care. Yun dapat kasi bawat pagkakasakit nyo, malaking gastusin. Diba? Yan ang problema, napakalaking gastusin yan. Mauubos ang yaman nyo pag nagkasakit kayo. Alam nyo, mahalaga na malusog ang inyong pangangatawan. Tandaan nyo palagi. Para maiwasan ang pagkakasakit at gamutan pagdating ng panahon. Sana po naunawaan nyo po. Sana may paliwanag natin. Yung mga nauna kong vlog, no? Lalo na yung poverty na yan. Tandaan nyo. Sa mga nagnanais na mabago ang ating bayan, ibote nyo yung mga bagong mukha. No? Baka sila lang yung may pangarap at gusto nilang mangyari sa ating bayan. Yun lamang po muna ngayon. Hanggang dito na lamang. Para sa may mga katanungan, mag-comment lang po kayo. At sigurado sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. Hanggang sa muli, Robert Caballero agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Maraming pong salamat sa inyo. Mabuhay ang bansa.